Okay, buenos dias mga amigos amigas, para mabigyan katanungan ang lahat ng mga comments at tanong nyo kung paano nga ako nag-start dito sa Espanya. Sa video na to, pag-uusapan natin. Okay guys, tiisin natin no, medyo mahaba itong video na to dahil journey yung pag-uusapan natin at baka pwede mong masundan ang mga steps na ginawa ko bago ako or para makarating ako dito sa Espanya. Guys, para sa inyong kaalaman, galing po ako sa Pilipinas at nag-DH po ako sa Hong Kong hanggang mapadpad ako sa bansa ng Russia. Pero from Russia, doon ako nanggaling papuntang Espanya. Pwede niyong gawin to kahit nasa Pilipinas kayo, nasa iba't ibang parte kayo ng mundo or sa iba't ibang parte ng, how can I say, iba't ibang bansa. Okay? So, eto na nga, umpisahan na natin bilang isang passport holder, kailangan mo ng valid passport. Okay, sa pag-a-apply ng visa, umpisahan mo yung pag-gather ng mga requirements. Isa doon ang travel insurance. Okay, paano ka makakuha ng mga travel insurance? Mag-inquire ka sa mga travel agencies kung magkano ang mga travel insurance nila doon. Okay, or pwede ka rin kumuha via online. Mag-search ka lang sa Google kung saan ka pwedeng bumili ng travel insurance. Pero ako noon, lumapit ako sa isang tao na nagpro-provide ng mga tickets. May ticketing office siya. So, bumili ako doon ng travel insurance. Okay, at the same time, pwede ka rin lumapit kung hindi ka marunong gumawa online ng mga hotel bookings mo, like hotel reservations, mga ganon. So, kailangan mo kasi yon. Iyon ay sa akin naman, hotel reservations lang po yon kung ilang days ang pagstay mo dito sa Europe. So, nandun na ang passport mo, travel insurance, hotel reservations kung saang bansa ka pupunta. Okay? When you say saang bansa, sa Schengen territory, lahat ng Schengen territory, yung visa mo na yan ay valid sa mga Schengen areas, like iba't ibang bansa ng Schengen. Okay. So, tatlong bagay na ito, napakamahalaga. At the same time, ito rin yung return ticket mo, like flight ticket with return. So, ang ginawa ko guys, nag-book talaga ako and then nakipag-usap ako sa isang travel agency na dami ticket lang muna. Saka ko na parang pagkatapos ng visa ko and then ika-cancel niya din ito. Kaya hindi po ako nagbayad ng talagang ticket. Kumbaga parang dami ticket lang. Yung iba, kumuha lang talaga ng ticket na nag-book na talaga sila. Pero yung sa akin, dahil hindi pa naman sigurado kung ma-approve tayo, so dami ticket lang yung kinuha ko. Pero kung kaya nyo at confident kayo sa sarili nyo na ma-approve kayo, pwede nang mag-book na talaga kayo sa date ng yung travel. Okay, so panglima, ito yung bank statement. Ito po yung madugo, mahal, mga ganun-ganun sila. Pero alam nyo guys, para-paraan lang yan. Itong panglima na to, so kung balak nyo nang lumipat sa Schengen area, no? In 5 months, siyempre, pagkaplano mo, hindi naman bukas makalawa, mag-a-apply ka na talaga. So, sabihin mo sa sarili mo, gusto kong mag-apply this month, okay, in 5 months time, gusto nasa Spanya na ako, or nasa Paris na ako, or nasa Italy na ako, or anywhere, no? So, ngayon pala, umpisahan mong mag-ipon sa iyong bangko para matrace nila. Pero sa akin nun, guys, wag niyong anuhin to, no? Wag niyong gagayahin. Nung 2 weeks before ako mag-apply or pumunta sa visa center mismo, saka ako nilagyan ng buo yung bangko ko. Pero hindi advisable yon, medyo 50-50 tayo doon. So nilagyan ko siya ng 150,000 pesos in rubles. So wag natin, yung estimate na lang noon, no? Maliit po yun nung araw. Pero nung araw, what I mean is maliit po yun, pero nung araw malaki na yun kasi that was 7 years ago. Pero so ngayong present, pwede kayong maglagay ng 200,000 above at least, no? Lalo na kung 5 days or 1 week yung i-declare nyo, at least 100 to 150 euro per day, no? So, the more the better. Okay, so mag-ipon na kayo, 5 months, mag-ipon na kayo para ba 2 weeks before kayo pupunta sa visa center ay meron na talaga kayo neto. So bank statement or bank certificate, kukunin niyo po mismo ito sa bangko, no? Mag-ano kayo ng inyong bank statement, sabihin niyo lang doon. So isang papel yan na ibibigay sa inyo na mayroon kayong talagang pera doon na kaya nyo i-survive ang inyong mga travel, okay? So, yung 5 na to. And then, kung nasa ibang bansa ka naman, kailangan mo ng work permit. Of course, kailangan mo patunayan na mayroon kang trabaho doon, kung mayroon kang kontrata. Okay? So, i-prove mo na legal ka sa bansa na yan. Okay? Like your IDs, your passport, your contract,
your tawag nito, yung address mo nandun. So naka-indicate lahat doon. Okay, proof ito na nagtatrabaho ka sa bansa na yon. Okay, kung sa Pilipinas na yan, the same. Kailangan meron kang trabaho, meron kang mga assets, meron kang mga businesses, meron kang ganun. Patunayan mo na, na babalik ka pa. Okay? So what else? So, tong 5 na to, 6 na to, eto lang talaga yung sinubmit ko noon. Okay? And of course, maglagay din kayo ng cover letter nyo. Kung kayo ay nasa ibang bansa, kunwari meron kayong amo, DH kayo, dahil DH ako, domestic worker ako doon sa Russia noon. So, ang ginawa ko, guys, ito importante din, no? Tayo bilang OFW, no? Ito napakahalaga yung heart natin sa pagtatrabaho. So, I advise, no? Kung meron kang ganung pangarap, huwag mong gawin lang, dahil pupunta ako ng Shenzhen, kailangan bait-baitan ako sa amo na to. Magre-reflect yon sa mga employers mo, kung ano talaga yung, alam mo yun, yung character natin. So, by then, magkakaroon kayo ng mga magandang relationship sa inyong mga employers. So, malay nyo, pagdating ng panahon, sila yung maging katuwang nyo para matupad ang mga pangarap nyo. So, ako noon, nag-open up ako sa mga bossing ko, and then yun, okay naman sila, nag-approve sila na i-sponsor nila ako papuntang Espanya. So, ang ginawa ko nila is i-provide nila yung mga documents like yung mga passport nila, passport copy, yung ID copy, and then nagbigay din sila ng bank statement, okay? And then, ano pa yung mga binigay ni letter, okay? Like, ito, si Bonjour ay pinapayagan naming mag-tour sa Europa ng ganitong araw at babalik siya para muling ituloy ang kanyang trabaho, blah, 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 in everything, okay? So, yan ay para sa mga domestic helper dahil naiintindihan ko, nangangamuhan po tayo, kailangan po ang consent ng ating mga employers pagdating sa ganyan. Pero kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, well, most of my colleagues na nandito na nagtrabaho sa mga company outside Philippines ay nakaprovide naman sila ng mga ganung consent ng kanilang mga company, or kung wala naman, as long as na you have the money at saka proof na talagang nagtatrabaho ka doon, may contract ka na may babalikan ka pang kontrata doon sa bansa na yon. Ibig sabihin, mas malaki yung chance mo ng approval dahil ikaw ay nagtatrabaho sa bansa na yan at may sahod ka na maganda rin dahil babalikan mo yung ano na yan. Wait lang. So yun, no, yung gastos, magkano? Okay, guys, yung mga requirements na to ay doon lang sa bansa ng Russia. I-search nyo how to apply Schengen visa from Dubai, how to apply Schengen visa from Hong Kong, how to apply Schengen visa kung saan ka nakabase. Dahil depende po yan sa mga requirements, depende sa bansa kung saan ka nakatira mismo. Sa Pilipinas, iba din yung mga requirements. Ito guys, dahil Russia tayo nang galing, Russia yung ano natin, okay? So yun, ang gastos noon nasa 50 to 60 euro lang ang visa fee, okay? So of course, yung travel insurance ko nagre-range siya ng $150, okay? Noon, dollar ha, $150 US. Tapos yung travel, yun na yung travel insurance ko. Dahil yung travel insurance lang naman, hindi po health insurance yun, no? And yung sumunod is yung dami ticket ko. Naglagay lang ako ng $500 noon dahil hindi pa naman yun talaga yung ticket ko. So nag-usap kami sa travel agency na yon. Once na na-approve ako, doon din ako bibili ng ating ticket. Okay, so naglagay lang muna ako ng 5. So depende kayong makideal sa mga travel agencies, makiusap na pwede bang ganito, ganyan, ganyan. Kasi kita rin nila yon sa inyo dahil in case na ma-approve kayo, doon kayo bibili ng ticket at the same time, doon na rin kayo bibili ng travel insurance, tama? So, they are going to provide. So, dapat makideal ka sa mga travel agency, okay? Para sa mga travel insurance mo, sa dami ticket mo, hotel booking mo, mayroon na rin silang mga ganong packages para makatipid tayo. Hindi mo kailangang dumaan sa mga agencies, yung mga third person na babayaran mo para i-provide yung mga ganon. Wag na kasi madugo pa yung bayaran doon. Tinuturuan ko na kayo ng self-apply ito ha. Meron lang tayong nilapitang travel agency dahil kailangan mo yan sa paglipad mo din. So hindi siya yung agent talaga na nagpapaalis, magbayad ka ng ganito, ako na bahala sa lahat ng mga requirements and everything. So ito tinuturo ko sa inyo, self-apply. Wala kayong agent na dadaanan, sarili nyo mismo. Okay, so yun na nga, no, pag nakita nyo na yon, so mag-provide na kayo ng inyong application form.
Okay, punta na kayo sa website ng BLS or Visa Center kung saang Shenzhen area kayo pupunta. I-search nyo lang yun sa Google, where to apply Shenzhen visa in Dubai. So, pupunta na yung, makikita nyo na yung address and everything. So, pupunta na kayo sa site nila, kukuha kayo ng application form via online. Tapos, iaano nyo yun, i-fill up nyo yun, and then magbibigay na sila sa inyo ng date kung kailan yung pagpasa nyo ng mga requirements sa Visa Center. So, eto na, nasa Visa Center na kayo. So, totoo ba na parang nakakaba naman yung interview? Hindi. Actually, as long as na confident ka sa mga ipinasa mong requirements, okay? So, tatanungin nila, patungkol din naman sa requirements. Hindi ka naman tatanungin about science and mathematics, no, na wala doon. So, yung tatanungin kung saan ka ba pupunta, anong gagawin mo doon, ano yung mga possible questions about your tour. So, pag confident ka na yun talaga yung punta mo, yun yung sadya mo. So, syempre, ano, hindi natin sasabihin na mag-stay ako sa Espanya for good. Huwag masasabihin ganun, no? Excuse me lang. So, doon na yung Visa Center. So, ganun. So, pag naipasa mo na yon sa officer, so, yun na. Antayin mo na yung result. Either magme-message sila sa'yo or mag-email sila sa'yo or katawag sila sa inyo na ready na po for pick up ang inyong passport, and then, boom! Yun na. Either or diba? So, yun na. Umpisahan mo na mag-pray para sa iyong application. So, good luck, no? So, once na meron ka ng visa, dun ka na mag-book ng iyong ticket. Okay? Tandaan nyo, kailangan may return ticket kayo. Okay? At saka yung hotel booking nyo, at least mag-book pa rin kayo ng totoong hotel pag papunta na talaga kayo sa bansa na yan. Piliin nyo na lang yung mga 3-star or ano na lang kayo, Airbnb or hostel, yung mga cheap na ano na lang, kasi hindi mo din naman titirhan, pero mga ano lang. So, how much yung mga expenses mo as the whole application, Miss Bonjour? So, yun na nga, ang ticket ko no, nagre-range siya ng 350 euro nung araw kasi from Russia, balikan yon. And then, yun nga, yung travel insurance, like, siguro nasa more or less 1,000 US dollar ang buong kinailangan ko sa application ko. Ngayon, yung bank statement ko na yun na rin yung ginamit ko noon na pinang ticket, yun na rin yung ginamit kong pinang allowance, yun ay inutang ko pa sa mga friends ko. Pero pag syempre nung nagkatrabaho na tayo dito, ay ibinalik naman natin yung iba, and then yung iba, binayaran natin na kapag trabaho na tayo dito. So, napakahalaga ng mga kaibigan na pwede mo ring maging katuwang sa pangarap mo. So, yun lang ang advice ko, no? So, kung nasa ang bansa ka, kailangan buuin mo yung sarili mo, yung character mo, ayusin mo para yung mga taong nakakasalamuha mo, pwedeng maging sila yung katuwang mo pagdating ng araw na ma-fulfill mo yung pangarap mo. So, yun na nga, no? Buenos dias, mga kachikas, mga katanungan, i-comment nyo lang po dito. Adios!